Aling pag-ibig pa ang hihigit kaysa sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa sariling lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na, wala na. Mga katagang binitawan ni Andres Bonifacio, mga katagang nagpapahayag ng walang kapantay na pagmamahal para sa inang bayan. Mga katagang namutawi sa kanyang bibig bilang paalaala na wala nang hihigit pa sa pagmamahal para sa bayan. Sa ating mga kapitapitagang inampalan, mga panauhing pandangal, mga magulang, kapwa mag-aaral at kabataan, mga manonood, isang matiwasay at kaaya-ayang araw sa ating lahat. Naisip mo ba ang buhay na nabuwis noong panahon kontra Espanya? O ng digmaan kontra Amerika? Maging ang ating pakikipaglaban laban sa mapanupil na pananakop ng Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Napakinggan mo na ba ang kwento ng ating mga veterano na nag-alay ng buhay para makamit natin ang ating tinatamasang kalayaan? Gaano nga ba natin kakilala ang ating mga kapwa Filipino na nanindigan para maranasan nating lahat ang kapayapaan at kalayaang ating mithi? Mga manonood, malayo na ang narating ng ating bansa mula sa pananakop ng mga taga-kanluran. At habang mabilis ang pagbabago ng teknolohiya, unti-unting nakakalimutan ng kasalukuyang henerasyon ang kanilang mga ambag. Nariyan ang social media na naging ehemplo na nagpapakita ng iba't ibang forma ng kabayanihan. Ngunit naging bulag, pipi at bingi tayo sa pagkilala sa ating mga nakakatanda na unang nagmulat sa atin ng kahalagahan ng pakikibaka para ating matamasa ang kalayaang ikinasasaya ng lahat. Naisasantabi natin bago ang mga social media influencers, nandyan ang ating mga ninuno na kipaglaban, nagbuwis ng buhay at nagpamalas ng katapangan. Sa kasamaang palad, tinawag silang mga nakalimutang bayani. At bilang kabataan, aking napagtanto, ano nga ba ang pwede kong magawa para sa kanila? Kung kaya ikinalulugod kong maging bahagi ng diskusyon na ito para manawagan na panahon na ikaw, ako, tayo ay manguna para sila ay kilalanin at parangalan. Veterano, pagkilala sa katapatan, baliktanaw sa sakripisyo at pag-alaala ng kabayanihan. Alam mo ba nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig sa ating bansa kontra Japan, mahigit kumulang 250,000 na mga Filipino at Amerikano ang tumugon sa panawagan na ipagtanggol ang ating bansa? Ang mga taong ito na nagbuwis ng buhay ay kilala natin bilang mga veterano. Ayon sa listahan ng Philippine Veterans Affairs Office, mayroong 2,022 na mga veterano na buhay pa noong 2022. At 236 sa kanila ay mahigit 100 taong gulang na. Isa na rito ang pinakamatandang buhay na veterano na si Retired Army Sergeant Malumalo P. Salag sa edad na 113. Matatanda ang ika-9 ng Abril 1942 nang bumagsak ang Bataan na nagsilbing panghuling kampo ng mga Filipino at Amerikano kontra sa mga Hapon. Ang akala ng mga Hapon na iilang araw lamang ay matatalo na nila ang mga pinagsama-samang sundalong Pinoy at Amerikano. Ngunit ito ay umabot ng 3 buwan sa kabila ng kakulangan ng pagkain at gamot. Pinatunayan ng ating mga veterano bit-bit ang katapangan at kabayanihan, ang kanilang dedikasyon na masupil ang mananakop, maging ang ipagtanggol ang ating bansa kahit kapalit nito ay ang kanilang buhay. Pinatunayan ng ating mga veterano na masigit ang pagmamahal sa inang bayan kaysa sa sariling kaligtasan. Nanaig sa kanilang mga puso't isipan ang halaga ng pagsisilbi sa bayan. Pakikipaglaban para sa kanyang kalayaan na naging mitsa ng kanilang kamatayan. Imbis na magpasakop, nagpamalas ng katapatan ng ating mga veterano dahil sa pagmamahal sa bayan.
Ipinakita ng mga veterano ang walang kapantay na sakripisyo mula sa paglalakad ng ilang daang kilometro sa Death March. Mapatunayan lamang ang kanilang hindi matatawarang pagmamahal para sa bansang Pilipinas. Pinatunayan ng mga veterano ang kanyang kabayanihan, hindi lamang sa gitna ng bakbakan, kundi maging sa patuloy na pakikipaglaban para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Sa paglulunsad ng iba't ibang programa para maghatid tulong at serbisyo sa iba, tulad ng Filipino Veterans Recognition and Education Project, maging ang Filipino Veterans Movement. Habang tayo ay payapang namumuhay ngayon, huwag nating kalimutan ang kwento ng 57,000 na namatay sa World War II at ang mga veteranong sina retired Corporal Petra Ruiz na isang babae na nagsilbi sa Women's Auxiliary Services, na nagsabing puno ng takot ang kanyang sarili. Si Gualberto Pumento na nakipagbakbakan laban sa mga Hapon at nagsabing hindi man ito ang kanilang pangarap na buhay, ngunit mahalaga ang pagsisilbi sa bayan. At si Senior Chief Petty Officer Ray Cabacar na nagsabing ang sakripisyo ay pagbibigay sa sarili at gawin ng buong puso ang tungkuling nakaatang sa iyong mga balikat para sa bayan. Ilan lamang sila sa mga veteranong dapat nating alalahanin at gawing modelo at ehemplo ng mga kabataang katulad ko. Ipagpatuloy nating buhay ang kanilang kwento. Isabuhay natin ang kanilang mga kwento at aral. At tulad ng ilang beses na pag-trending ng mga issue at kwento sa social media, maglaan tayo ng oras upang pakinggan. Buhayin natin sa isip, sa salita at sa gawa. Ang veterano, pagkilala sa katapatan, baliktanaw sa sakripisyo at pag-alaala ng kabayanihan. Dahil, aling pag-ibig pa nga ba ang higit kaysa sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa sariling lupa? Aling pag-ibig pa nga ba? Di ba wala na? Wala na.